of the nation. Kapwa humarurot ang itim at puting SUV na ito hanggang ang itim na SUV bumangga sa poste ng arko at nagpaikot-ikot. Natanggal ang gulong nito, nadamay ang kasalubong na motorsiklo, tuklap ang kanang bahagi ng itim na SUV. Nangyari ang disgrasya sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ligtas ang driver nito na ayon sa pulisya ay sinabing hindi raw natansya ang pagmamaneho. Pero sinisiyasat ng pulisya kung nagkarerahan ang dalawang sasakyan. Matapos ang mga bus paprobinsya, sabay-sabay na magtataas pasahe sa Huwebes ang mga jeepney, city bus, TNVS at airport taxi. Sasabay naman sa Semana Santa ang pagtaas ng fuel surcharge sa mga flight. May report si Joseph Morong. Ang pasahe sa tinaguriang hari ng kalsada sa Huwebes magiging mas mahal na. Sa base fare o unang 4 na kilometro, 14 pesos na ang babayaran sa traditional jeep, 17 pesos sa modern jeep. Pareho naman 20 centavos ang patong kada sunod na kilometro. Malaking tulong din po yun. Boss din po pasayro. Parang kulang pa rin. Walang kwenta yun. Kulang na kulang daw yan, sabi ng grupong Manibela, kaya tuloy ang kanilang pambansang tigil pasada sa Huwebes. Pinagbigyan na nga ng piso, but to say sampal yan, insulto naman sa mga commuters yan. Pagbabayag sila ng karagdagan. Diba? This will effectively increase over 1,000 pesos. Kung akala nila they need more, then file it. Matapos naman ang mga provincial bus ang taas pasahe sa city buses sa Huwebes din epektibo. Para sa unang 5 kilometro, ang pasahe magiging 15 pesos na sa regular at 18 pesos sa aircon bus. We will see to it if the binigay ng LTFRB sa amin is enough for the increase. Pero kung dadagdag, maaring we're planning to file again an increase. Ang mga P2P o point-to-point bus na iba-iba ang singil depende sa ruta, 15% ang taas pasahe. Sa mga TNVS o Transport Network Vehicle Service, tataas ng 20 pesos ang base fare at papatungan pa yan ng 15 pesos na pick-up fare. Sa airport taxi, 40 pesos ang dagdag sa unang 500 metro. Ang hindi na lamang nagtataas ng kanilang pamasahe, yung mga motorcycle taxi, mga regular na taxi at mga UV Express. Pero hindi ibig sabihin na ligtas na sila sa dagdag singil sa pamasahe dahil meron na silang petisyon na nakabinbin sa LTFRB para humingi ng dagdag sa pamasahe. We'll decide on this siguro next week. Okay. We will look into the possibility kung justified ang provisional increase in the... Bago maningil ng dagdag pasahe, dapat magpaskil muna ng fare matrix o taripa ang mga pampublikong sasakyan. May pag-asa pa bang bumaba ang pamasahe? Immediately po yan, may provisional reduction po tayo. Pending hearing, may hearing po yan no? Okay. Baka naman umakyat yung other factors of operation. Pwede ko kami mag-issue ng provisional reduction para ibaba ho natin. Kasi kawawa na. Corresponding date. Aalagwa rin ang airfare sa Abril sabay sa Semana Santa. Tataas kasi ang fuel surcharge o singil sa pabagong-bagong presyuhan ng jet fuel. Mula sa level 4 ngayon, magiging level 8 ang fuel surcharge para sa mga biyahe mula April 1 to 15. Katumbas ito ng dagdag na 253 hanggang 787 pesos sa domestic flights at 835 to 6,208 pesos sa international flights. Lahat depende sa distansya ng biyahe. Pinaigsi naman ng Civil Aeronautics Board ang panahon ng pagre-review ng mga fuel surcharge. Mula 1 buwan hanggang 15 days na lang upang mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ginhawa sa mga consumer, sumirit man ang presyo ng langis. Sinabi naman ng Department of Trade and Industry na tiniyak sa kanila ng mga manufacturer na hindi muna magtataas presyo ang ilang brand ng delata, tinapay, bottled water, sabong panligo at panlaba, toyo, suka, patis at kandila sa susunod na 30 araw. May mga manufacturer naman ng ilang brand ng instant noodles at delata na walang taas presyo sa susunod na 60 araw. Nangako rin daw ng price freeze ang ilang brand ng kape. Pati online games naging susi para makaimpluwensya ng mga kabataan sa Laguna na maghasik ng karahasan sa paaralan. Nasagip sila ng mga otoridad, sinailalim sa counseling at binabantayan lalo't nagbalik eskwela sila. May report si June Veneracion.
Tipikal sa mga kabataan ang paglalaro ng online games. Libangan para sa ilan, meron namang dito na nakababad. Kaya hindi sukat akalain ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG na dahil sa pagbababad sa virtual games, ang mga 15 years old na magkakaeskwelang ito sa Laguna masasangkot sa umunoy planong paghasik ng karahasan sa kanilang paaralan noong Pebrero. Latag na raw sana ang plano, batay sa usapan online ng 7 kabataan. Lumabas sa investigasyon ng ACG na isang di patukoy na individual ang pumasok sa gaming platform at nag-expose umano sa mga kabataan sa mararahas na content. Meron naman na pinapanood nila yung mga violent personalities, isang mga sikat na mga mass murderer, mga involved sa mga karumal-dumal na krimen. Pag ito ay palagi mong pinapanood, ma-influensyan ka. So pag naindoktrinahan ka, nasa gitna ang mga kabataan, nakuha sa kanila ang mga t-shirt na may nakasulat na No Lives Matter at Natural Selection. ang kulang na lang sa kanila, weapons. Kung di natin naunahan, posibleng mangyari ang kanilang mga plano. Isinailalim ang mga kabataan sa counseling at psychosocial support para di sila ma-radicalize o malihis sa masidhing paniniwala. Sabi ng ACG, balik eskwela na ang mga kabataan pero kailangan pa ring bantayan. Apela ng mga otoridad sa mga magulang, bantayang maigi ang mga anak para maiwasan ang masasamang impluensya online. According to the reports, yung iba ay from a broken family. So walang nagbabantay siguro sa kanilang bahay o napapabayaan. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinanindigan ng defense team ni Vice President Sara Duterte na puro opinyon, espekulasyon at konklusyon at hindi mga ultimate facts ang nakasaad sa mga reklamong impeachment laban sa bise. Pero pinabulaanan niya ng mga complainant sa third impeachment complaint. Nagsabi rin silang hindi na magsusumite ng kontratugon. Hindi na rin daw sasagot ang complainant ng fourth impeachment complaint dahil hindi rin naman daw sinagot ng bise ang mga alegasyon at wala na itong inihayag na bago. Kinontra naman ni House Justice Committee Chair Representative Jerry Luistro ang sinabi ng bise na walang ultimate at evidentiary facts sa impeachment complaint. Hindi rin daw totoo ang bintang ng bise na meron silang double standard pagdating sa impeachment complaint laban sa bise at laban kay Pangulong Marcos at nalabag daw ang karapatan ng bise sa due process. Dahil hindi na nagaya ng reply ang mga complainants, sabi ng House Committee on Justice, pwede na nilang talakayin kung may sufficient grounds para magsagawa na ng hearing proper. Hepe ng pulisya at 4 na tauhan ng Tagbilaran Police sa Bohol, pansamantalang inalis sa pwesto habang iniimbestigahan ang nahulikam na kaso ng umunoy kidnapping nitong Miyerkules. Kita sa video na persaheng sinakay ng 4 na lalaking may takipang ulo ang isang lalaki. Sa ngayon, wala pa ring natatanggap na sumbong ng nawawala o pagdukot ng pulisya at ang lokal na pamahalaan. Rider na sangkot sa pagpatay sa dating close-in security ni Manila Mayor Isko Moreno sumuko. Ayon sa pulisya, kasama ang suspect sa riding in tandem group na sangkot umano sa serye ng robbery hold-up sa Metro Manila. Hindi yan itinanggi ng suspect pero giit niya wala siyang alam sa plano ng kasama na hablutan ng mga alahas at kalaunay patayin ang biktima. Patuloy investigasyon at paghahanap sa iba pa niyang kasabwat. SUV na nakabangga ng kotse sa Bawang La Union, tumakas at nahabol ng mga pulis pagdating sa bayan ng Agoo. Ayon sa pulisya, dadalhin na sana noon sa Bawang Police Station ang driver ng SUV na sangkot umano sa road rage matapos makabangga ng kotse. Pero nag-iba raw ng direksyon ang driver kaya hinabol ng pulisya. Hindi nagbigay ng pahayag ang driver ng SUV na naharap sa patong-patong na reklamo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos sa Kamara, aprobado na rin sa Senado ang panukalang bigyan si Pangulong Bongbong Marcos ng emergency powers para suspendihin o tapyasin ang excise tax sa langis. Sa panukala, pinapayagan ng Pangulo na huwag muna maningil ng fuel excise tax kung isang buwan nang lagpas $80 per barrel ang Dubai crude oil. Ayon kay Senate President Tito Soto, isang probisyon lang ang pagkakaiba ng bersyon ng Senado at Kamara pero pwede nilang hilingin sa Kamara na maitulad ito sa kanilang bersyon.
Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson naman nais na tapyasan na agad ang excise tax kung 2 linggo nang masyadong mahal ang langis. Unang araw ng pamamahagi ng ayuda sa gitna ng mega oil price hike. May mga natuwa, meron ding nakulangan. Ang iba naman, wala raw sa listahan. Narito ang aking report. Hindi na kinaya ng mga price board ng ilang gasolinahan ang wagas na pagmahal ng petrolyo. Hanggang 2 digits lang ang display counter, kaya mano-manong sinulat ang presyong 3 digits na. Sakit sa bulsa ng mga motorista. Paano pang mga tsuper gaya ni Elmer, nakakarampot na lang ang kinikita. Ibig kumita sana ako ng mga 700 ngayon, 300 na lang nauwi ko. 2 na lang ako kumakain eh. Sa umaga lang, sa kagabi na lang eh. Para pantawid sa krisis, umarangkada na ang ayuda ng DSWD. 5,000 pesos kada tsuper, unang nabigyan ng mga tricycle drivers sa Metro Manila. Iaano ko muna yung bilihin ko sa gamot, sa mga maintenance ko, sa pagkain. Marami ho. Salamat po, kahit paano po makakaraos kami. Pero pangamba ng ilan, baka di magtagal ang ayuda. 2 linggo. 2 linggo po. Si Pangulong Bongbong Marcos na nanguna sa payout sa Maynila kanina may pagtitiyak. This is just the beginning of the distribution. Talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Ilang problema naman ang lumabas sa payout sa Bato the Tricycle Drivers sa Batasan Hills, Quezon City. Maaga mang pumila ang mga driver, inabot ng 30 minuto bago nasimula ng pamamahagi at ang ilan inabot pa ng 2 oras bago makakuha ng ayuda. Pandagdag din po panggastos kasi hindi naman po gasolina lang tumaas, lahat po tumataas. Sa mahigit 2,000 miyembro ng Batoda, mahigit 1,500 lang ang nasa master list. Ako 12 years na ako buhabiyahe. Bakit yung pangalan ko wala? Tapos yung mga 1 taon, 2 taon, nasa listahan na. Pag walang made it initial, walang birthday, hiniwalay po nila. Hindi naman po nila inalis, hiniwalay lang. For compliance lang po. Kaya hindi makita dun sa Yes. may payout. Yeah po, apo. Halos ganito rin ang problema sa Barangay Holy Spirit. Doon po sa dating listahan na unang nirelease ng TRD, may mga pangalan puro yung mga kasamaan ko. Pagdating po dito sa payout, mga wala po. Lahat yan masasama at mabibigyan ng tulong pinansyal. Huwag muna kayo mag-worry na kung wala kayo sa araw na to kasi tuloy-tuloy pa ang submission ng mga listahan. Aabot sa 139,000 tricycle drivers sa NCR ang recipients ng ayudang mula sa 30 billion pesos na paunang pondo ng DSWD. Hiwalay pa ang fuel subsidy mula sa Transportation Department. Sa susunod na linggo naman, mabibigyan ng mga tsuper ng jeepney, bus, taxi, TNVS at motorcycle taxi, pati delivery riders. Uunahin ng mga taga Metro Manila ang mga nasa probinsya pagkatapos ng Semana Santa. Pero hanggat di pa tapos ang giyera sa gitnang silangan na nagpapamahal sa petrolyo, masasapul pa rin ang mga gaya ni na Mamang Tsuper. Kahit ibalik na lang sana sa 50 yung diesel kahit wala na kaming ayuda. Kasi yung 5,000, wali-wala lang yun. Sa araw-araw naming gabi biyahe. Ma'am Celine. Sofia Pablo at Allen Ansay nabibida sa upcoming film na Huwag Kang Titingin. Looking forward sa kanilang plans this Holy Week. Holy Week and birthday plans ko na rin since magkadikit lang, mag-Korea talaga. Kasi parang second week ko pa lang ata sa bahay ni Kuya, ginol ko na talaga na gusto ko mag-Korea for vacation. Ako naman ang trip ko ngayon is mag-drive pa Bicol. Siyempre, celebrate with the family talaga sa probinsya. Dream come true para kay The Secrets of Hotel 88 star at PBB Celebrity Collab alumnus Will Ashley ang kanyang bagong biling kotse na iplinex niya sa IG. Happy rin si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 kapuso big winner Caprice Cayetano sa recent purchase niya ng kanyang dream car. Masaya po ako dahil naging reward ko din po yun para sa sarili ko. Ano kaya ang plans niya para sa Semana Santa? Kasama ko po yung family ko out of town or out of the country po sana. This Holy Week po, gusto po sana namin ng family ko mag-Bangkok.
Sa Hollywood, idinaan ni Michael B. Jordan sa pagkain ng burger ang panalo niya bilang Best Actor sa 98 Academy Awards. All smiles din si Jordan habang ini-enjoy ang kanyang burger with a side of fries and Oscar trophy sa pagganap niya sa vampire thriller na Sinners. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang pala tao ang marunong dumiskarte, pati mga aso marunong nang mag-self-service. Ang kwentong yan at ng iba pang fur babies na aliw online. Pusuan sa report na ito. Kagat ng gabi, may nahuli kam na kawatan sa isang bahay sa Dagupan City. Pero mga aspin pala ni Jessa na sina Chow Chow at Mochi. Bedtime na raw kasi at wala pa rin ang kanilang tulugan. Kaya imbes na maghintay, sila na ang kumilos. Ang kumot sa sampayan ay sa isang hinila hanggang sa mission accomplished. At dahil DIY ang peg, mas comfy ang kanilang pagtulog. Sermo naman ang inabot ng mga golden retriever na ito bago matulog. Oh, what time na? 1:57 AM na. 'Di ba? Tapos, ang gusto nyong mangyari, you want to play outside. Ha? Tinatahulan nyo ko kasi gusto nyo pang maglaro ng 2 AM? Dahil tulog na si Grandma sa kabilang kwarto, napilitan ng fur mom na si Mel Saint na gamitin ang kanyang ultimate talak. Mukhang effective naman. Ilang segundo lang, bait-baitan na ang mga fur baby. Sabay-sabay nagtulog-tulugan para hindi na mapagalitan. Hindi hele, kundi harana naman ang pampatulog ng fur mom na si Mary sa kanyang alaga. Ako ay mayroong alagang pusa na pagkaamo ng kanyang mukha. Ang awiting originally para sa mga aso, ginawa niya ng feline cover. At mukhang di lang sina Muning ang na-LSS, kundi pati netizens. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Ato Marolio, ako po si Jonathan Andal. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.